Proyekto Helmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Boy, taga San Jose Occidental, sa Mindoro. Isang college student. Madalas kong marinig ang mga kwento nyo since August 2022. Dito mismo sa kapitbahay naming nakabili ng lote sa tiyuhin ko. Mabait at mapagbigay naman ang kapitbahay namin. Isa lamang ang medyo kinaiinis ko. Dahil minsan, naiistorbo ang pag-aaral ko dahil pag nakikinig ito ng mga kwento nyo, nakatodo ang volume at nakaspeaker pa. Kaya halos ang lahat ng malapit na bahay ay makakarinig talaga ng mga kwento mo. Nung una, merong mangilan-ngilan na nagre-reklamo pero nang tumagal ay nakasanayan na at nagustuhan din ang mga kwento na ito. Ganun din ako. Salamat po. Hanggang sa kinausap ko mismo ang anak ng kapitbahay namin na kapwa ko ring mag-aaral at schoolmate ko pa ito. Tinanong ko ito kung paano magpadala ng kwento dahil gusto ko ring maipadala ang karanasan ko tungkol sa mga aswang. At nangyari lamang ito noong nakaraang taon, 2021. Dito mismo sa lugar namin. Bago ako magsimula, ilalarawan ko muna yung lugar namin. Malayo po kami sa bayan at pag pumapasok ako ay may dala akong motor. Maaga akong umaalis dito sa bahay para hindi malate at gabi na rin ako nakakauwi. Dahil meron po kami minsang mga tinatawag na night subjects. Kung alam niyo po ang sikat na bundok dito sa amin sa Mindoro na tinatawag na Devil's Mountain, dito kami malapit. Malapit lamang kami sa main road pero hiwalay-hiwalay ang mga kabahayan. Pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng pamilya namin. At dito ko din mararanasan ang dating kwento-kwento lamang sa akin ng mga lolo at mga magulang ko na tinatawag nating mga aswang. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga ganito dahil hindi naman ako nakakaranas at hindi ko pa naman nakikita. Dahil binata pa ay mahilig ako sa larong basketball at napapadayo pa kami minsan sa kabilang barangay. Inaabot na rin ang gabi pero sumasama lamang ako sa mga kabarkada ko pagkatapos ng gawain ko sa bukid. Baka kasi isipin nyo, lakotsero ako. Isang normal na araw nang matapos ang gawain ko sa bukid ay umuwi na ng hapon at naabutan ko ang isa sa mga kaibigan kong itago niyo na lamang sa pangalang Pipoy. Poy kung tawagin. Nakatambay ito sa labas ng bahay namin at nang makita ako ay narinig ko agad na sinabi nito na, "Tol, dayo tayo sa kabilang barangay. Nandun yung ibang tropa namin, nakikipagpustahan." Dahil sabik din ako sa paglalaro, agad ako nagpaalam sa mga magulang ko. Pumayag naman sila. Sinabihan ako na huwag magpapagabi. Umuwi agad bago maghapunan. Siyempre natuwa ako, Sir Seth. Mabilis akong nagpalit ng kasuotan ko. Agad din kaming umalis sakay ng motor ko. Habang binabaybay namin ang daan, bigla-biglang may tumalsik na lata sa may daanan. Dahilan ng kamuntikan naming ika-aksidente noon. Hininto ko ang motor at nakita namin ang isang batang lalaki na mga nasa edad 9 o 10 taong gulang. Sa tansya ko ay nakatingin sa amin yon. Biglang bumaba si Pipoy. Kinuha ang lata at ang akala ko ay babalik ito sa bata pero hinagis ni Pipoy ito sa palayan.
at sinigawan ng bata ng, "Hoy! Huwag ka dito maglaro sa daan! Makakadisgrasya ka pa sa ginagawa mo eh!" Narinig ko naman na biglang umiyak ang bata. Maya-maya pa ay may lumapit dito sa bata na ito na isang babae. Hindi pa naman ito katandaan, nasa tingin ko nasa middle age siguro. Tiningnan kami nito na masama. Dinuro-duro kami at sinasabihan ng, "Kayo, bakit niyo pinaiyak yung anak ko? Ano bang ginawa niya sa inyo?" Dahil likas na mainitin ang ulo nitong si Jepoy, sumagot ito ng pabalang ng, "Ate, yang anak mo wag mong hayaang maglaro dito sa kalsada. Kung ano-ano yung nilalaro, hinahagi sa mga dumadaan." Nakita kong namula ang mukha ng babaeng yon. Halatang galit na galit ito. At para hindi na humaba at baka kung saan pa mapunta ang usapan, tinawag ko na si Pipoy. Sumakay na ito. Gawa ng pati bata ay pinapatulan niya. Humingi ako ng paumanhin sa babae pero matalim na tingin lamang ang pinukol nito sa amin. At bago kami makaalis ay sumigaw ang babae na ito ng, "Ang yayabang nyo!" Nakita ko naman si Pipoy nang sumenyas ng hindi maganda sa babaeng ito. Sinaway ko ito at pinaandar ko ng motor na yon. Nang makarating kami sa kabilang barangay, medyo madilim na. Nagpahinga muna kami panandalian at niyaya na kami ng ibang tropa namin na palitan muna sila sa laro. Lumipas ang ilang minuto. Habang nasa kasagsagan ako ng paglalaro, napansin ko ang isang babae at bata na nakatayo sa likuran ng ibang nanonood nun. Hindi kalayuan sa amin. Dahil doon ay napahinto ako sa paglalaro at napaisip akong bigla ng paanong naroroon agad ang dalawa. Napakalayo ng kabilang barangay. Umabot pa nga kami ng kalahating oras na biyahe ng motor bago makarating doon. Samantalang sila, halos 20 minuto pa lamang ang lumipas ay naroroon na kaagad. Paano yon, di ba? Lumipad, sumakay sa kung anong mabilis na sasakyan. Mapapaisip ka talaga pero syempre kalokohan lang yon. Naisip ko na lamang na baka sumakay ng tricycle ito at taga dito lang din sa barangay nakatira. Nang matapos ang laro, napansin kong naroroon pa rin ang mag-ina na ito. Nakatayo pa rin sa likuran. Lalapitan ko na sana ito nang bigla akong tawagin ni Pipoy. "Tol, isang game pa tayo." Sumagot naman ako ng, "Pas na ako tol, maaga papasok ko bukas eh." Nagtawanan pa yung mga tropa ko at sinabihan ako na baka daw maging valedictorian ako noon. Nakitawan na lamang ako. Nang lumingon akong muli kung nasaan ang mag-ina, wala na ang mga ito. Nagpalinga-linga ako pero kahit sang hanap ko, wala talaga. Gusto ko pa sanang humingi ng pasensya noon dahil sa mga sinabi ng kaibigan ko. Maya-maya pa, narinig kong tumutunog na yung cellphone ko. At nang tingnan ko ito, syempre walang iba kundi si nanay. Pinapauwi na ako noon. Sinabihan ko naman si nanay ko na uuwi na ako at binaba na ang tawag niya. Sumenyas ako kay Pipoy na uuwi na ako noon. Nang tingnan ko ang oras ay medyo napamura pa ako dahil 8:00 na pala ng gabi noon. Hindi ko talaga namalayan, Sir Seth. Dali-dali akong pumunta sa motor at pinaandar kaagad yon. Dahil baka mas gabihin ako pag sa main road ako dumaan. Baka mas mapatagal akong biyahe kaya nag-shortcut na ako para mapabilis ang uwi ko. Nang nasa biyahe na ako ay may mga nadadaanan pa ako mga bukas na bahay.
at may mangilan-ngilan na nakakasulubong na mga sasakyan. Nagsishortcut din ang mga ito. Hindi ako likas na matatakotin pero nang mapapadaan na ako sa isang tulay na walang mga kabahayan, bigla na lamang may humagis sa akin ng kung ano galing sa likod ng isang puno. Agad naman akong napahintunan. Baka merong nang titrip lang pero ang nasa isip ko, baka ma-hold up ako at agawin ng motor ko. Nanatili ako sa motor at tinatapatan ng ilaw ang parte ng puno pero wala akong nakita nun. Akmang paaandarin ko na ulit ang motor nang makarinig ako ng isa pang tunog. At ang tunog na ito ay galing sa isang lata na parang nalaglag o hinagis nun. At nang mapatingin ako sa gitna ng daan, nakita ko ang isang lata at ang kasabay nun ay ang pagtakbo ng isang bata. Agad ko itong tinawag. "Bata, anong ginagawa mo dito? Nasaan yung nanay mo? Napakadilim dito ah. Bakit hinahayaan kang gumala-gala kung saan-saan? Delikado pa, walang kabahayan dito." Pero nanatili ang bata sa gitna ng daan na yon. Tumingin ito sa akin, Sir Seth. Nakita ko itong nakangiti. Tumuro ito sa kanang bahagi kung nasaan ako nakapwesto. Pagkalingon ko doon sa tinuro ng batang yon. Nakita ko ang isang babae pero nakayuko ito. Kaya hindi ko namumukhaan. "Ate, ikaw ba yung nanay ng bata?" Tanong ko. Nanatili itong walang imik. Walang ano-ano ay narinig ko biglang tumatawa ang batang ito. Nagsabi ito ng, "Lagot ka, kuya." Ginalit niya si nanay. Tuloy-tuloy ang tawa ng bata pero nanatili akong nakatingin sa babaeng nakayuko. Dito na ako nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Pero nilakasan ko ang loob ko noon. Tinanong ang babae habang iniilawan ko na ito ng flashlight ng lighter. "Ate, kayo ba yung kanina? Pasensya na kayo sa inasal ng kaibigan ko ah." Sumagot ang babae pero sa garalgal na boses nito. "Damay ka na din." Kasabay noon ay ang pag-angat ng mukha nito. Kitang-kita ko ang mapupulang mga mata at naglalaway siya pero Sir Seth, hindi ko alam na aswang na pala ang kaharap ko. Akmang patakbo ito palapit sa akin. At dahil sa kapa ko ay mabilis kong napaandar ang motor. Pinaharurot ko ito ng walang lingon-lingon. Walang minor-minor. Dire-diretso akong paandar hanggang sa makarating ako sa tapat ng tindahan ng tiyuhin ko na malapit na rin sa bahay namin noon. Sakto namang bukas pang tindahan noon. Dahil sa kaba, agad kong sinabihan ng pinsan kong bantay, "Neng, pabili nga ng soft drinks." Napatanong naman ito ng, "O kuya, anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla yung mukha mo? Parang nagmamadali ka pa." Sinabihan ko na lamang ito na ibigay na yung soft drinks. Nang may abot niya na ito sa akin ay dali-dali ko itong ininom. Dahil sa hingal at kabang nararamdaman ko, nanatili lang na nakatingin ang pinsan ko at pakamot-kamot nun. Umupo muna ako panandalian at nagyosi at iniisip ang nangyari. Bigla kong naalala ang mukha ng babae, yung mga pula niyang mga mata na parang adik nun. Nagulat ako nang makita kang inaanay ko na nasa labas na ng bahay. Mukhang ako ang inaabangan. Kumaway naman ako dito para ipaalam na nakauwi na ako nun. Sumenyas naman ito na pumasok na ako sa loob.
Matapos kong magbayad ay dumiretso na akong uwi at syempre, sermon ang inabot ko. Ginabi na naman umano ako. Dahil sa alam kong mali ako, agad naman akong humingi ng paumanhin sa mga magulang ko. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari noon. Napansin ng aking lolo na parang balisa ako kaya tinanong kaagad ako nito. Sumagot naman ako na meron nga akong nasalubong na baliw na parang adik sa daan. Sinabi ko sa kanya kung gaano kapula ang mga mata nito. Naglalaway pa. Nakatambay pa ito sa lumang tulay kako. Narinig ito ng mga magulang ko. Napalapit naman agad sila sa akin nun. Mabilis naman akong pinalo ng baston ng lolo ko sa may braso. Nagsalita ito ng, "Anong adik ang pinagsasabi mo? Aswang ang nakita mo, bata ka." Pinagpapalo naman ako ng nanay ko ng kamay niya sa kabilang braso ko. "Diyos mio, kang bata ka oh. Ang dami-dami mong makakasalubong aswang pa. Saan ka ba nagpunta?" Napatulala na lamang ako sa mga pinagsasabi ng nanay at lolo ko pero kahit gulong-gulo, sinabi ko ang nangyari simula nang umalis kami ni Poy. Hanggang sa makarating kami ng kabilang barangay, hanggang sa umuwi na ako. Nagsalita ang tatay ko. "Babae, may kasamang bata. Hindi ko sila kilala." Tinanong naman ng tatay ko ang nanay ko na baka kilala niya pero umiling ito. "Baka dayo lang dito," sabi ni lolo. Dahil gulong-gulo ako ay tinanong ko sila kung ano ba yung pinag-uusapan nilang kilala o hindi. Sumagot naman yung nanay ko ng, "Anak, dito sa atin, kilala namin ang mga pamilya na may lahing aswang. Pero yung sinasabi mo na babae na may kasamang anak, hindi namin kilala yan." Gusto kong tumawa dahil hindi nga ako naniniwala sa aswang kaya para matigil na lamang sila, sinakyan ko na lamang ang mga sinasabi nila noon. Na pinagsisihan ko sa huli dahil hindi ako nakinig sa mga sinabi ng mga magulang ko at ng lolo ko. Kinabukasan pagkatapos ng eskwela, naabutan ko ang nanay ni Pipoy na nasa bahay at kausap ang aking ina pero hindi ko naman ito binigyan ng pansin. Dahil napapadaan at nakikipagkwentuhan naman talaga ito kapag may oras. Pero nang makita ko, tinawag agad ako at pinaupo. Dito ko lang napansin na umiiyak ang nanay ni Pipoy na syempre pinagtaka ko naman. Ang nasa isip ko, baka nag-away na naman sila ng asawa nito. Nang makaupo na ako, agad akong tinanong ng nanay ni Pipoy ng, "Boy, saan ba kayo galing kagabi?" Sa naiiyak na boses nun. Siyempre sinabi ko yung totoo na galing lamang kami ng kabilang barangay at nakipaglaro ng basketball. Na matapos nga ang laro ay nauna na akong umuwi at nagpaiwan si Pipoy para makipaglaro pa sa iba naming kaibigan. At sa kanila na rin ito makikisabay. "Boy, nasa ospital si Pipoy. Walang malay. Maraming sugat sa katawan. Naaksidente sila ng isa sa mga kaibigan nyo." Nagulat ako sa mga sinabi nito. Nag-alala. Napatanong ako ng, "Auntie, saang ospital si Poy ngayon? Paano sila na-aksidente?" Ang sabi sa akin ng iba niyong kaibigan, nang nasa biyahe na sila, may nangbato umano sa kanila ng lata pero nang lingunin nila kung saan galing yung nangbatong yon, nakita daw nilang isang malaking baboy na kasing laki ng kalabaw. Mabilis itong pumatakbo papunta sa kanila. Kaya mabilis na pinatakbo ng kaibigan niyo ni Pipoy ang sakay nilang motor dahilan para maaksidente sila.
Dito Sir Seth, bumalik na naman sa alaala ko yung nangyari din sa akin noon. Tinanong ko yung nanay ni Poy kung ang nang bato ba ay isang bata pero sumagot ito ng hindi niya alam. Dahil ang nagkwento sa kanya ng kaibigan namin ay mabilis din umalis dahil daw sa takot nito. Kaya hindi rin maidetalye ng maayos ng nanay ni Poy ang mga nangyari noon. Mare, sigurado ako aswang ang humarang at humabol kila Pipoy at sa mga kaibigan niya, sabi ni nanay. Napakamot naman ako ng ulo kasi aswang na naman. Kung ano-ano na naman yung pinagsasasabi ng nanay ko noon. Tinanong ko kung saang ospital nakakonfine si Poy. Sinabi naman ng nanay niya kung saan. Nagbihis lamang ako at nagpaalam na pupuntahan ko noon si Poy sa ospital pero hindi ako pinayagan ng nanay ko. Baka kung ano na naman daw ang mangyari sa akin pero sinabihan ko ito. Saglit lamang ako. Sisilipin ko lamang at uuwi din ako kaagad. Nang makarating ako sa ospital, nakita ko si Poy at ang isa pa naming kaibigan na itatago ko na lamang sa pangalang Marco. Magkatabi sila ng higaan na nahaharangan lamang ng kurtina. Wala pa ring malay si Poy, pero si Marco naman ay gising na. Kinakausap ang kapatid nitong nagbabantay. Dahil hindi ko makakausap si Poy ay sumilip ako kay Marco. Kinamusta ko ito kung ano ang lagay niya. Eto tol, masakit yung katawan ko. Napasama yung bagsak ko kaya may mga konting pilay, sabi nito. Pero ayon kay Marco, si Pipoy ang may pinakamalubhang tama gawa ng nakita niya umano yung malaking baboy na, ayun nga, kasing laki ng kalabaw na sinusuwag-suwag si Pipoy noon. Paulit-ulit kong tinatanong sa kanya kung sigurado ba siya sa nakita niya. Umuo naman ito. Kahit alam kong naguguluhan si Marco ay pinakwento ko kung ano ba talaga ang nangyari pagkatapos nilang maglaro ron. Pinaalis mo na nito ang kapatid niya. Saka ito nagkwento. Matapos nga ang laro nila ay sabay-sabay silang umuwi at kay Marco umangkas si Poy. Ang apat naming kaibigan ay meron namang kanya-kanyang motor. Dahil panalo sila sa laro, nagkayayaan naman sila na magpo-food trip sa bahay ng isa naming kaibigan. Sumang-ayon naman ang lahat at kanya-kanya na silang patakbo ng motor noon. Habang nasa biyahe, madadaanan nilang isang madilim na parte na walang kabayan. Walang ano-ano. Bigla na lamang umanong may nang bato sa kanila ng lata. Hindi na ito pinansin ng apat naming kaibigan at nagpatuloy na lamang sa pag-andar. Pero napahinto sila Marco dahil sa kanila tumama ang latang binato. Dahilan para maiwan sila ng apat naming kaibigan na hindi na napansin. Nagpalinga-linga sina Marco. Panaymura naman ni Pipoy at sinasabi nito na, "Kanina pa yung bato ng lata na yan. Pagpunta namin ganun din. Pati ba naman pag uwi?" Walang ano-ano. Nakarinig sila ng isang angil. Tiningnan naman nila kung saan galing yun pero wala silang napansin o naalinag. Dahil wala naman silang nakita ay pinaandar na ulit ni Marco ang motor. Pero hindi pa sila nakakalayo. Napansin ni Marco sa side mirror niya na merong humahabol sa kanila. Sinabihan ni Marco si Poy na lingunin kung ano ang humahabol nang walang ano-ano. Nagsisisigaw na itong si Poy. "Tol, bilisan mo. Mahabol tayo ng malaking baboy. Laki tol." Natawa pa nga si Marco kasi nga baboy pero kasing laki ng kalabaw. Pero nang tingnan ulit ni Marco sa side mirror ay dito na nagsitayuan ng balahibo niya. Pinilisan niya ang pagpapatakbo ng motor.
nang bigla silang napadaan sa isang lubak na parte ng kalsada. Dahilan para tumumba ang motor at tumilapon silang dalawa. Hindi agad nakabangon si Marco dahil masama nga ang pagbagsak nito, pero natatanaw at naririnig niya si Pipoy. Sumisigaw. Sinusuwag ito ng baboy at paulit-ulit na ginagawa yon, hanggang hindi na nito naririnig pa ang boses ni Pipoy. Nang mapansin niyang sa kanya nalalapit ang malaking baboy na ito, pinilit niyang makatayo pero hindi niya kayang igalaw ang katawan. Nang tuluyan nang makalapit ang baboy, akma na sana siyang aatakihin, pero nakarinig si Marco ng mga busina. At nang lingin niya ang mga ito, alam niyang ito ang iba pa naming kaibigan. Mabilis naman umanong tumakbo paalis ang baboy. Agad namang tinulungan ng mga kaibigan namin si Marco. Sinabihan ito na nagtaka daw sila dahil hindi na sila nakasunod. Na kay Marco pala ang perang napanulunan nila noon sa laro. Kaya bumalik ang apat naming kaibigan para balikan sila, at yun nga ang nabutan nila noon. Nang makita nga nila si Poy na marami itong sugat at wala na itong malay pero humihinga pa. Kaya imbis na food trip ang pupunta nila, sa ospital ang diretsyo nila noon. Nagturuan pa sila kung sino ang mag-fill up ng form. At doon na rin pinaalam ng mga kaibigan namin sa mga magulang nila Marco at Pipoy na nasa ospital nga ang dalawang ito. Kahit nalilito ako, tinanong ko si Marco kung naniniwala ba siya sa aswang. Umiling ito pero sinabi nito na mukhang wala ng iba pang kung anong nilalang o hayop ang humabol sa kanila na masasabi mong normal. Kasi wala namang baboy na kasing laki ng kalabaw, diba? Matapos niyang sagutin yun ay nagpaalam na ako kay Marco na uuwi na. Sinabihan ko siya na magpagaling na. Sumilip din ako kay Poy at binulungan ito ng bilisan niyang gumising dahil maglalaro pa kami ng basketball. Nang makauwi ako ng bahay, kinamusta ng mga magulang ko ang kalagayan ng dalawa kong kaibigan. Sinabi ko lahat ang mga kwento sa akin ng kaibigan kong si Marco. Sumagot ang lolo ko na huwag na akong maggagagala sa gabi at mukhang kami ang punteriya ng nilalang na yon. Napabuntong hininga ako, Sir Sat, at tinanong ang lolo ko kung totoo ba talaga mga aswang. Sa matigas na boses ay sumagot ito. Totoo ang mga aswang, apo. Nakikisalamuha sila sa atin. Merong mababait, merong hindi. Kaya mag-ingat ka palagi sa mga sinasabi mo at aksyon mo sa ibang tao. Dahil baka hindi mo alam, aswang na pala ang kaharap mo. Sabi pa ni Lolo, ang nakita ko umano noong nakaraang gabing napadaan ako sa lumang tulay. Malamang sa malamang ay aswang yon. Dahil ayaw kong maniwala ay pinilit kong paniwalaan na lamang dahil wala namang dahilan para magsinungaling ang lolo ko at ang mga magulang ko sa akin. Ang alam ko kasi, Sir Sat, ay panakot lamang sa mga bata ang salitang aswang. Pero hindi ko alam na nakaharap ko na pala ito. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Meron akong night subject, kaya inaasahan ko na gagabin ako ng uwi noon. Tumawag naman ako sa mga magulang ko para ipaalam na gagabihin nga ako. Sinabihan naman nila ako na umuwi kagad at huwag nang magpunta kung saan-saan. Nang matapos ang klase, nagkayayaan na mamasyal muna sa plaza. Noong una, umayaw ko pero nang malaman kong kasama ang natitipuhan kong babae ay napapayag naman ako noon. Pero nag-text naman ako na dadaan muna ako ng plaza panandalian. Dahil bubuksan ng pailaw ng malaking Christmas tree sa plaza. Nang makarating kami ay sobrang daming tao.
Siyempre sinimulan ko na ding dumiskarte sa natitipuhan kong babaeng ito. Nakadiskarte naman ako kahit pa selfie-selfie lang. Lumipas pa ang oras ay hindi ko na namalayan na malalim na pala ang gabi. 10:20 nun. Nagkayayaan na kaming umuwi. At bago ako umuwi ay hinatid ko muna yung babaeng gusto ko sa bahay nila. Malapit lamang ito dahil sa bayan lamang sila nakatira nun. At nang maihatid ko na, umalis na rin ako kaagad. Habang nasa kasagsagan ako ng biyahe, panay pa ang kanta ko at tuwang-tuwa dahil naihatid ko nga sa mismong bahay nila ito. Nang walang ano-ano, bigla akong nakarinig ng isang uni. Hindi ko ito pinansin kaagad dahil hindi ko naman alam kung anong uri ba ng hayop yon o ibon. Nagpatuloy ako sa biyahe nang bigla na naman akong nakarinig ng isang paghagis ng lata. Dito ay bumalik ulit ang kaba sa dibdib ko. Hindi ako huminto. Pinagpatuloy ko ang pagmamaneho ko. Patuloy ko pa ding naririnig ang huni ng kung anong nilalang na yon. Panay tingin ko din sa side mirror ko. At dahil this oras na rin ng gabi ay wala na ring bukas na mga ilaw sa mga kabayan na nadadaanan ko nun. Wala na rin akong nasasalubong ng mga sasakyan o motor. At nang mapadaan ako sa isang madilim na parte ng main road ay narinig ko na naman ang tunog ng paghagis ng lata. Dito Sir Seth, mas lalo na akong kinabahan. Naisip ko na baka naengkanto na ako o minumulto. Nang walang ano-ano ay bigla akong napahinto dahil may isang tao na nakaharang sa gitna mismo ng main road nun. Dahilan ito ng kamuntikan ko pang ikasubsob. Bigla akong napamura at nagsalita ng, "Hoy! Magpapakamatay ka ba? Magpapakamatay ka, huwag mo na akong idamay ha." Kasabay ng pagtutok ko ng ilaw ng motor ko sa taong yon. Doon ko lamang napansin na isa itong babae. Pamilyar ito. Yun ay walang iba Sir Seth, kundi yung babaeng nanay ng bata na nambabato ng lata. Nakayuko lamang ito at parang may mga binubulong-bulong na kung ano-ano na hindi ko naman maintindihan. Mas lalo akong kinabahan dahil bumalik sa isipan ko ang mga sinabi ng lolo na aswang umano ang babaeng nakaharap ko sa lumang tulay. Nakaharap ko na naman noong mga panahon na yon. "Ate, ano bang kasalanan namin sa'yo? Bakit mo kami gustong saktan?" Tumawa ito ng nakakakilabot pero nanatili pa rin itong nakayuko. Kasabay ng pagsagot nito, "Kasamahan mo ang sumisigaw-sigaw sa anak ko at nagmura sa akin. Kaya damay ka din. Pasensyahan na lamang dahil alam mo na kung ano ako." Pagkaharap nito, nakita ko na naman ang mapupulang mga mata niya, mga laway. Kasabay ng pagtuwad na parang aso Sir Seth at kitang-kita ko ang pagbabago ng itsura nito. Humaba ang mga ipin niya. Nangulay itim ang balat. Humaba ang braso at mga binti. Kasabay ng pakiramdam na bigla na lamang umalinsangan. At nakakaamoy na ako ng hindi kaaya-ayang baho nun. Hindi ko masabi kung malansa ba o amoy patay na hayop. Basta sobrang baho na hindi kinaya ng sikmura ko. Dahilan para halos masuka-suka na ako nun. Hindi na rin ako nakagalaw sa kinalalagyan ko. At naramdaman ko na lamang na napaihina ako sa takot. Nakita kong lumalapit na ang nilalang na ito sa akin pero hindi ko talaga magalaw ang buo kong katawan. Walang lumalabas na boses sa bibig ko.
Napaluha na lamang ako at tanging dasal na lamang sa isipan ang nagagawa ko nang bigla ko na namang marinig ang tunog ng lata. Kasabay noon ay narinig ko ang boses ng isang batang lalaki na nagsasabi ng, "Nay, huwag mong awayin si kuya. Mabait yan, di ba? Humingi pa siya ng sorry sa'yo." Nakita kong lumingon ang nilalang na ito sa batang nagsalita. At kahit hirap akong makagalaw, pinilit kong lumingon at nakita ko ang batang lalaki na nakatingin sa akin. Hawak ang lata, nakangiti. Nagtanong itong nanay niya sa bata kung sigurado daw ba siya doon. Tumango ang batang ito. Nilapitan ako at sinabihan ng, "Kuya, ang sama kasi ng kasama mo. Inaway ni mama." Sabi ng bata sa kanyang nanay, umuwi na umano sila noon. Nang mapalingon ako sa nanay ng bata, normal na tao na ito. Lumapit sa akin at nagsalita ng, "Pasalamat ka. Niligtas ka ng anak ko. Kung hindi ay kasama mo na ang kaibigan mo sa ospital." Hinakay na ng babae ang bata at bago pa ito makaalis, napasambit na lamang ako sa kanila ng salitang salamat. Naiiyak na ako noon. Kumaway yung bata sa akin bago sila naglakad paalis. Nang wala na sila ay naramdaman ko na ang kaginhawakan noon. Pinikit ko ang mga mata ko at nagpasalamat sa Diyos Ama. Hindi niya ako pinabayaan ng oras na panganib. Nang makauwi ako ng bahay ay nakita ko pang gising ang mga magulang ko. Alam kong hinihintay nila ako. Agad ko naman silang niyakap habang umiiyak at humingi ng paumanhin. Dahil hindi ako naniniwala sa mga sinabi nila. Doon ko ipinangako sa kanila, Sir Seth, na simula ng gabing yon ay maniniwala na ako sa kung ano pa. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari pero hindi ko na sinabi sa kanila kung ano ang tagpong naranasan ko noon. Kahit takang-taka sila ay niyakap na lamang din nila ako pabalik. Simula din ang araw na yon, mas sinipagan ko pa ang pagtulong ko sa mga magulang ko at sa pag-aaral. Lumipas din ang araw ay gumaling din ang dalawa kong kaibigan. Nagbago rin si Poy. Hindi na mainitin ang ulo nito at hindi na rin masyadong naglalabas para tumulong din sa mga magulang niya. Bago ko tapusin ang kwento ko, gusto kong patunayan sa inyo na totoo ang mga aswang. Nakita ito ng dalawang mata ko. Totoo ang sinasabi ng lolo na merong mababait at merong hindi. Depende sa pananalita mo at aksyon mo sa taong kaharap mo. Dahil baka hindi mo na pala alam, nilalang na pala ito ng dilim. Bago matapos ito, gusto ko sanang batiin si Sir Lazarus, ang sender ng aswang at sundalo. Gusto ko lamang pong sabihin, sir, na naniniwala ako sa iyo. At tama din ang sinabi niya na hindi dapat gawing katatawanan ang mga kwento na pinapadala sa channel na ito. Dahil hindi mo talaga magagawang tumawa pag kumakagat na ang dilim. Dahil bumabalik na ang takot sa taong nakaranas sa aktwal na pagharap sa mga aswang.